Now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of Thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of Thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. O Hesu Kristo, Ikaw ang bugtong na anak ng Diyos, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. The years you made it clear that Christ was here, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of Thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of Thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng ulan para sa mga mabuti at masama, nagpapasikat ng araw para sa mga banal at makasalanan. Ang bawat nilikha mo, O Diyos, ay pawang makabubuti para po sa amin lahat. Kaya buong puso kami nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Pinaranas mo sa amin, O Diyos, ang pagpatak ng ulan sa dakong ito. At dalangin namin hindi lamang ang pagpatak ng ulan ang maari mo ipagkaloob sa amin sa lugar nito, maging ang mga pagpapalang aming kahilingan, dakilang Diyos, ay kaya mong ipagkaloob sa amin sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Buong puso kami, O Diyos, nagpapakumbaba ngayon sa iyong banal na harapan at dalangin po namin sa aming muling paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, lingapin mo kami, dakilang Diyos. Ituon mo sa amin sa dako na ito ang iyong paningin, dakilang El Shaddai, at dalangin po namin, Ama, pagbuksan mo nawa kami ng pintuan ng puso mo, dinggin ang dalangin ng bawat isang naririto, dakilang Diyos, sapagkat buong puso kaming nananalig na ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay namin. Ang tulong mo, O Diyos, ay sapat sa aming pangangailangan. At buong puso po kami, O Diyos, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at nananalig, O Diyos, na anuman ang aming hilingin sa iyo ngayon, ipagkakaloob mo po sa amin. Salamat, Ama, bilang iyong mga anak na naghahangad makasunod sa iyong kalooban, O Diyos. Mangusap ka sa amin ngayon. Dalhin mo sa puso ng bawat isa sa amin ang salita mo, O Diyos, na aakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay upang ang mga pagpapalang pangako mo ay patuloy na dumaloy sa buhay namin sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon at diriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas
Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa aklat ng Pangalawang Hari, Kabanata ay 5, simula mga talata 1 hanggang sa mga susunod na mga talata. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari sapagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh. Kaya laging nagtatagumpay ang Syria. Ngunit siya'y kitongin. Siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 putol na pilak at 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuutan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel, anang sulat, "Mahal na Haring Joram." May dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuutan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ito ni Eliseo na ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karuwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal at kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, Akala ko pa namay, sasalubungin niya ako, tatayo ng matuwid, tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y pagalingin. Bakit pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang ilog sa Damasco tulad ng Abana at Parpar? Hindi ba mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro naman mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman,
lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Ito ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. At pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Nung nakaraang linggo po, tayo po ay dumala po ng walis tingting. Tigi-isa po iyon. Amen? Na yung tigi-isang walis na yon na tingting, yung tigi-isang tingting na yon, ay ang ating pong binuksan na gospel nung nakaraan ay anumang ipagbawal mo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Amen. Ang dalangin ng isang taong matuwid ay diringgin ng langit. Amen. Pangalawa, ang sabi po roon sa ating binasa, saan man may dalawa na magkaisa sa paghingi sa panalangin, diringgin ng langit. Tandaan niyo pa po ba? Okay. Minsan, dinirinig tayo ng Diyos na ang sabi ko po, nung nakaraan, tulad ni Noah, dahil may isang Noah, may isang Noe, nung panahon na ang tao po ay sagara na sa langit ang kasalanan, kaya nagpasya ang Diyos na gunawin ang mundo, ngunit dahil sa mayroong isang Noe, nung panahon na yan na matuwid, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang buong sambahayan na mapahamak. Amen. At yung isang tingting na yon, sumisimbolo po yon na nag-iisang ikaw na matuwid sa harapan ng Diyos. Nang anumang dalangin mo para sa iyong mga mahal sa buhay, ay diringgin ng Diyos. Subalit kahit tayo minsan dinirinig ng Diyos kapag tayo nag-iisa may problema na dumarating na hindi natin kaya. Amen. Na hindi natin kaya. Na ang sabi po dyan sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 5, talata 9, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang dumaranas ng ganong mga pagsubok, kundi dinaranas iyan ng lahat ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen. Dinaranas. Kung yung lahat na kagaya mo, na sa tingin ng Diyos ay matuwid sa paningin ng Diyos, dumaranas ng mga pagsubok, na minsan yung mga pagsubok hindi natin tila kaya, pero kung tayo nagsama-sama, amen. Kung tayo nagsasama-sama, ang sabi po dyan, ang anumang hingi natin na nagsama-samang nagkakaisa ay diringgin ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag kayo nananalangin, halimbawa, problema nyo ay tungkol sa asawa, huwag nyo lang ipanalangin yung asawa nyo na may problema, kundi ipanalangin nyo lahat ng may problema sa asawa, sa buong daigdig, isama nyo sa panalangin. Amen? Dahil hindi lang kayo nag-iisa na dumaranas niyan, bagkus kung sama-sama natin ipinapanalangin ang bawat asawang problema, may Diyos na dirinig sa atin. Amen. Naunawaan nyo po yung ating pinag-usapan nakaraang linggo. Ang sabi po dyan, kung sabi sa unang sulat ni San Juan, saan man may dalawa, ang sabi po dyan, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Kailanman walang nakakakita po sa Diyos. Subalit kung tayo'y nagkakaisa at nagmamahalan, ang Diyos ay nakikita sa atin. Amen. At yan ang ating hangarin sa gawain pong ito, na sa tatuwing tayo nagtitipon sa gawain na to, makita ang Diyos sa ating pagsama-sama, nang makaakit tayo ng makaluluwa palapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Malakas na papuri po sa Diyos. Naunawaan niyo po ba kung bakit may walis tayo noong nakaraan? Malinaw na. Muli, isang papuri para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Dito po ngayon, ang ating ibanghelyo o ang mabuting balita ay pamagatan po natin, sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, huwag mong maliitin
ang maliit. Walang malaking nakakapuwing. Amen. May kasabihan tayong huwag mong maliitin ang maliit dahil walang malaking nakakapuwing. Di po ba? Minsan mga kapatid sa ating Penso Kristo, maraming pagpapalang naririyan lang. Amen? Mga pagpapala na minsan hindi natin napapansin kasi maliliit lang. Amen? Na yung maliliit na yan, minsan hindi mo napapansin, pero sa bandang huli pag napansin mo, yan lang pala ang katugunan sa pangangailangan mo. Yung maliit pala na yon, yun ang tunay mong kailangan, yun ang tunay na makakatulong po sa iyo, yun ang tunay na biyaya na kailangan mo. Hindi minsan yung malaking gusto mong tanawin sa buhay mo. Amen? Kaya minsan nga, sabi nila, hindi mabubuo daw yung piso kapag walang 5 centavos. Amen? Di po ba? Yung maliit na yun minsan ay nagiging kakulangan din, pero kapag yung maliit na yun ay pinansin mo, napupunuan din. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri po sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Walang may pagmamalaki ang sinuman sa atin. Amen. Walang may pagmamalaki ang sinuman sa atin, lalo na sa harapan ni Yahweh, sa harapan ng Diyos. Amen? Maari sa harapan ng tao, meron kang may pagmamalaki. Pero sa harapan ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Amen. Sinaaman po, sino sinaaman? Ano bang tao ito sinaaman? Kikilanli natin sinaaman ngayon. Sinaaman po ay taong kinalulugdan ng hari. Malapit sa puso ng isang hari. Amen. Kapag ikaw ay malapit sa isang puso ng hari, sasaya kaya buhay mo? Amen. Si Naaman po ay matapang. Matapang na kawal, magiting na sundalo ng Syria nung panahon niya po. Si Naaman ay walang kinakatakutan kahit sino ang kanilang magiging kalaban. Matapang po siya. Si Naaman ay makapangyarihan. Makapangyarihan. Na kung saan kapag ikaw may kapangyarihan, may mga nagpapasakop sa iyo at mayroong sumusunod sa lahat ng gusto mo. Hindi lang po si Naaman, ang sabi po diyan, sa lahat ng laban, sa lahat ng digmaan na kanilang kinakaharap, si Naaman ay nagtatagumpay. Amen. Sinong gusto magtagumpay sa buhay? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Sino ang dahilan sa mga tagumpay mayroon sa buhay ni Naaman? Si Naaman po ay hindi Israelita. Isa siyang taga-Syria po siya. Subalit mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang sabi po dito, siya ay pinapatnubayan ni Yahweh. Amen. Si Naaman sa lahat ng kanyang laban, kaya sa nagtatagumpay, ang dahilan, sinasamahan siya ni Yahweh. Si Yahweh po ay Diyos ng Israel. Pero ang Diyos ng Israel kasama ni Naaman. Amen.
Kaya ang dahilan sa lahat ng tagumpay, lahat ng magaganda na mayroon sa buhay po ni Naaman, ang lahat ng iyan, ang dahilan niyan ay walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Amen. Pero ang Diyos ng Israel na ito, ang sinasamahan niya para magtagumpay, hindi mga Israelita. Amen. Isang tao na kung saan hindi naman talaga kumikilala sa kanilang Diyos. Amen. Ang sabi po dito sa binasa po natin, kabanata po ay 15, si Naaman at ang kanyang kasama ay nagbalik kay Eliseo at sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Amen. Napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel, na kung saan Diyos na pumapatnubay kay Naaman, Diyos na kung saan nagbibigay kay Naaman, sa kanya, nagbibigay sa kanya ng tagumpay, pero hindi niya kilala. Kilala mo ba ang Diyos ng Israel? Ang Diyos ng Israel na pumapatnubay kay Naaman, Diyos na pumapatnubay sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Ito po ang nais po ng Diyos na nais ng Diyos po na ito, makilala siya ni Naaman. Pinapatnubayan niya si Naaman, sinasamahan niya si Naaman sa lahat ng laban nito, subalit mga kapatid at binibigay ang tagumpay pero hindi siya kilala ni Naaman. Makikita natin lahat na nakatangian maari. Nung sandali na yan, yung kalalagayan, kinalulugdan ka ng hari, amen? Walang pwedeng tumalo sa iyo sa anumang labanan. Walang tatapat sa tapang meron ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Sinasamahan ka ng Diyos, taglay mo yung ganito, may kapangyarihan ka. Kung ikaw na sa lugar ni Naaman, may hahanap-hanapin ka pa kaya. Na tila baga ang kulang na lang sa iyo nung sandali na yan ay ang trono ng hari. Amen. Pero siguro kung ikaw na sa kakatayuan ni Naaman, hindi mo nahahangarin ang trono ng hari na yon, siguro masisiyahan ka na sa lahat ng laban, ikaw ay nagtatagumpay dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Kanina, ang sabi nga ni Father po, ang Diyos na ito, ang katawan ni Kristo, pag tinanggap natin, si Kristo ay sumasa atin. Amen? Nung mamatay ang Panginoong Hesus, kapag tinitingnan mo si Kristong nakapako sa krus, may mga aral ka bang natatanaw na itinuturo sa atin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Nakikita mo nakabayubay sa krus, namatay sa krus, makikita mo na kung saan itinuturo niya sa atin yung tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na hanggang sa kamatayan, ipinapadama niya sa atin. Amen? Di po ba? Na tila baga, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan na yon, na kung saan namatay sa makikita mo, na punong-puno ng pagmamahal para po sa atin, na parang gusto ng Panginoong Hesus, na yung pagmamahal na yon, maging pagmamahal din na taglayin natin, na hanggang sa ating kamatayan, magmahal tayong tulad niya. Amen. Pero minsan, yung kanina binabanggit ni Father tungkol sa pag-ibig, pero minsan nasasawa tayo makinig ng aral tungkol sa pag-ibig.
Kapag pinagsasawaan natin minsan ang aral tungkol sa pag-ibig, para na rin nating sinasabi, Lord, hindi ko na yan kailangan, nagawa ko na iyan. Masigit pa dyan sa ginawa mo. Pero kung ang Diyos nagtuturo hanggang ngayon tungkol sa pag-ibig, isa lang ibig sabihin yan, hindi pa sapat ang ginagawa nating pag-ibig para na kung saan pumasa sa batayan ng Diyos. At ang nais ng Diyos, lumago tayo sa pag-ibig. Pumalakpak nga po ang malago na sa pag-ibig. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba masarap yung ganon? Amen? Kasi minsan, hindi man natin mapantayan yung pag-ibig ni Lord. Di po ba? Na minsan nagkukulang tayo. Pero kapag nagpapaalala ang Panginoong Jesus, di po ba? At least may pagkukulang, pero hindi pa rin nakakalimot na gawin. Amen? Kapag hindi na tayo, kung tayo po'y pinaalalahanan, nagkukulang na nga, lalo na kung hindi tayo paalalahanan, wala na tayong magagawa siguro. Hindi na natin siguro magawa iyon. Ang tahimik nyo. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Ando doon na ang lahat kay Naaman. Amen? Ando doon na ang lahat kay Naaman, mga kapatid. Pero ano po bang mayroon kay Naaman? Anong kapintasan mayroon siya? Sinasamahan na ng Diyos, nagtatagumpay na, kinalulugdan ng hari, ando doon na. Ang isang mga katangian mayroon siya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may kapintasan. May kapintasan pa rin sa buhay ni Naaman. At ano yung kapintasang iyon? May karamdaman siyang ketong. Amen? May karamdaman po siyang ketong po. Hindi biro po yan nung panahon niya. Kasi nung panahon niya, hindi pa yan nagagamot. Nung panahon ni Naaman, wala pa yang kagalingan. Magtagumpay man si Naaman sa lahat ng laban niya, dito sa puntong ito, talunan siya. Amen. Dahil walang lunas yung kanyang karamdaman. Walang kagalingan nung panahon na yan, walang gamot para sa kanyang karamdaman nung panahon pong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa ating buhay na Diyos. Di po ba? Ano ngayon kung kalugod-lugod ka sa hari, may ketong ka naman. Ano ngayon kung matapang ka, may ketong ka naman. Amen? Ano ngayon kung makapangyarihan ka, may ketong ka. Wala talaga. Hindi niya pwedeng ipagmalaki kung ano meron siya. Nung sandali na yon, na tila bagay yung mga pagpapala meron kay Naaman, ando doon na pero hindi pa rin sapat dahil meron pa rin kapintasan. Amen? Pumalakpak nga po ang walang kapintasan. Ayan. Yan ang gusto ko, nakikinig kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ayan. Maraming pagpapala na minsan hindi natin ma-enjoy talaga sa buhay natin. Amen? Naandyan dyan na lahat minsan na pagpapala pero hindi natin ma-enjoy sa buhay natin kasi meron pa rin mga kapintasan sa atin. Amen? Sa'yo na nga lahat, ang yaman-yaman mo. Iniwan ka naman ng asawa mo. Di po ba? Anong tingin sa iyo minsan ng tao, lumalakad ka? Siguro ang sama-sama, ang tingin sa akin ng mga taong sama-sama ko kasi iniwan ako ng asawa ko. Di po ba? Kahit ando doon na yung mga pagpapala, minsan may mga kapintasan po. Ando doon na lahat, di po ba? Ang yaman-yaman mo, pero yung mga anak mo sira ang buhay. Na minsan hindi mo masabing maging masaya sa mga mayroong pagpapala dumarating sa buhay natin kasi andiyan dyan yung mga kapintasan. Amen? Minsan may mga tao po na sa paligid po natin na hindi natutuwa sa mga tagumpay, mga pagpapalang dumarating sa buhay po natin. Bakit hindi sila natutuwa? Hindi sa dahil sa naiinggit sila.
Dahil minsan sa mga, kapag tayo pinagpala, minsan, naiiba ang ugali. Amen? Kaya kapag minsan nauiba na yung ating ugali, mga kapatid, may mga tao nang hindi natutuwa sa atin. Mga tao naririyan dati sa tabi mo, pero nung nag-iba na yung ugali mo, mga taong wala na sa tabi mo. Amen? Na kaya minsan sinasabi natin, aanhin ko naman yung yaman kung wala namang mga taong na nagmamahal sa akin. Parang hindi pa rin sapat, kulang pa rin. Di po ba? Andiyan pa ba kayo? Sinaaman po, walang pwedeng ipagmalaki dahil sinaaman po ay mayroong kapintasan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, wala akong kapintasan. Kita niyo yan. Talagang masunurin talaga kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoon. Yan po mga kapatid, minsan, ano ba yung ketong sa buhay natin? Minsan yung ketong sa buhay natin, yung mga pangit mayroon tayo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, sister, maganda ka naman. Hindi po ba? Pero minsan mga kapatid sa ating Panginoon Jesus, kahit anong kagandahan minsan meron tayo, pero minsan yung mga kapangitan meron tayo, minsan kapatid, yan yung sumisira ng kagandahan, minsan meron kang ibinibigay ng Diyos. Minsan yung mga kapangitan na yan ang sumisira ng mga pagpapalang ipinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Kaya po tayo po mga kapatid sa ating Jesucristo, wala tayong may pagmamalaki sa ating Diyos. Amen? Minsan po, ang isa pa natin dapat tingnan, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. Sinaaman po ay pinapatnubayan ng Diyos. Sino po dito ang pinapatnubayan ng Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Patuloy tayong samahan at patnubayan ng ating dakilang El Shaddai. Ang bawat patak ng ulan na yan, lahat matalamsikan yan, pagpapalain ni Lord. Amen. Biyaya iyan ng Diyos sa atin. Kasi bakit alam niyo po, minsan kapag mainit, sabi kanina ni Father, dapat tayo po ay nagbibigay buhay. Amen? Sabi ni Father, hindi tayo dapat magiging daan para makasira ng buhay. Amen? Alam niyo po minsan, yung mga pamaypay na yan, maraming nalilikha yan. Amen? Minsan, ang gandang-ganda ng pagpapaypay ng ganon, tapos biglang tumakip, may naibulong na pala sa katabi. Hello? Andyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi bali may ibinubulong, basta mabuti. Amen? Basta maganda mga kapatid, na kung saan nakapagbibigay buhay. Amen? Naririnig niyo pa ba dyan sa likod? Ayun, taas nga po ang kamay kung naririnig pa riyan. Ay salamat, kasi kung hindi niyo naririnig, pupunta ako dyan. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Alam po natin iyan bilang mga mananampalataya. At ito po si Naaman. Ang lahat ng tagumpay sa buhay ni Naaman, alam natin, gawa. Amen? May kinalaman ng Diyos dahil ang Diyos ang siyang pumapatnubay sa kanya. Kung tayo po pinapatnubayan ng Diyos, kung sumasa atin ang patnubay ng Diyos, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, naririyan din sa paligid natin ang pagpapala ng Diyos. Amen?
Dahil kung saan naruroon ang Diyos, may pagpapala iyan. Amen? Kaya kung ang Diyos ang pumapatubay sa atin, saan kuman pumaroon, sa paligid mo, naririyan lang ang pagpapala, muhat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Bakit kaya si Naaman may ketong? Amen? Siguro, si Naaman, buksan niyo po ang inyong pandinig dahil hindi bago ito. Yung mapapakinggan nyong aral, hindi naman bago ito. Napakinggan nyo na ito. Amen? Siguro kung si Naaman walang ketong, tapos kinalulugdan ng hari, lahat ng laban tagumpay, taglay niya yung kapangyarihan, meron siya, di po ba? At sinasamahan pa ng Diyos. Siguro kung walang ketong si Naaman, yumabang. Amen. Malamang sa malamang, yumabang si Naaman kung wala siyang ketong. Maari nung sandali na yan, lahat ay ipagmamalaki niya. Lahat na nagagawa niya sa buhay niya, pwede niyang ipagmalaki. Pero hindi pwede ni Naaman ipagmalaki. Kinalulugdan ako ng hari. Lahat ng laban, tagumpay ako. Pinagmalaki. Kapag pinagmalaki niya yon, isa lang sasabihin ng tao, may ketong ka naman. Amen. Yung ketong mayroon kay Naaman ay nagsisilbing biyaya ng Diyos upang si Naaman ay mawala sa presensya ng Diyos. Yung ketong may nataglay ni Naaman ay biyaya ng Diyos para si Naaman ay patuloy matutong magpakababa sa harapan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bago pa ba sa inyo yung salitang pagpapakumbaba? Di po ba hindi na bago yan? Amen? Naririnig na natin iyan. Nagsisilbi ito na biyaya ng Diyos sa buhay ni Naaman para na kung saan si Naaman ay wag magmalaki, wag magmataas dahil ang nais ng Diyos ang taong pinapatnubayan niya manatiling nakikitaan ng kababaang loob. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko sa iyo yan. Amen. Bakit po? Ayan yung mga taong hindi nagre-reklamo. Amen? Halimbawa, tatanungin ko kayo, halimbawa, kung ang sweldo mo, 20,000 Hong Kong dollar. Amen? Yung katabi mo, 5,100. Malaki kaibahan. Malaki ang kaibahan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na yung pagtingin mo sa sarili mo ay magiging katulad ng pagtingin mo sa kanya. Iba. Iba yung buhay na maibibigay ng $20,000 kasa $5,000. Iba ang buhay na maibibigay yun sa iyo kaysa maibibigay sa kanya nung bagay lang na iyon na mayroon siya. Amen? Kaya hindi mo pwedeng ipantay doon ang iyong pagtingin sa iyong sarili doon sa kanyang kalalagayan. Talagang masasabi mong iba ako kaysa iyo. Amen. Andyan pa ba kayo? Hindi po ba? Ayan. Ngayon po mga kapatid, si Naaman po makapangyarihan, may mga taong nasasakupan. Alam ni Naaman ang kahalagahan ng pagpapasakop. Kasi makapangyarihan siya. Si Naaman bilang may kapangyarihan siya magpala sa kanyang tauhan at may kapangyarihan siyang magparusa sa kanyang tauhan.
Kapag hindi nagpasakop, may kapangyarihan siyang parusahan. Kapag hindi sumunod, may kapangyarihan siyang parusahan. Kapag nagpapasakop at sumunod, may kapangyarihan siyang pagpalain ang tauhang iyan. Amen. Alam po yan ni Naaman kung gaano kahalaga ang pagpapasakop at ang pagsunod. Amen. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw utusan ng ganun lang yung sweldo, susunod ka? Alam ko, susunod kayo pero pinag-iisipan niyo muna. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Susunod naman tayo pero sandali muna, Brother Edgar. Mukhang kailangan ko pag-isipan iyan. Ba't ako magpapailalim dyan? Amen. Buksan niyo po ang inyong paningin sa mensahe po ng Diyos ngayon. Paano si Naaman pinapatnubayan ng Diyos? At kapag ikaw pinapatnubayan ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos andidiyan lang sa paligid mo. Amen. Anumang suliranin mayroon ka, andyan dyan sa paligid mo ang katugunan. Dahil andyan dyan ang Diyos kasama mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanino nagpasakop si Naaman? Pakinggan niyo po ito. May babae silang na Israelitang nabihag. At yung babaeng iyon na Israelita na nabihag, ginawang katulong ni Naaman. Katulong, alipin ng kanyang asawa. Malinaw, katulong. Isang araw, yung katulong na ito, biyaya po kasi yung katulong na yon, yung maliit na katulong, biyaya iyon sa buhay ni Naaman. Biyaya po iyon para kay Naaman na inihanda na ng Diyos para sa gumaling sa kanyang ketong. Kung wala yung katulong, walang magsasabi kay Naaman na pumunta siya sa Israel. Dahil bilang katulong at tapat na katulong, amen, na hindi lang nung sandali na yon, kung ano yung dapat niyang gampanin, ay naruroon lang ang dapat niyang gampanin. Pero yung isang katulong, kung ano pang natatanaw niyang mabuting magagawa niya sa kanyang pinaglilingkuran, hindi pinagdadamot ang paglilingkod na iyan. Amen. Ibinabahagi pa rin iyan. Kaya ganyan ang paglilingkod na mayroong pagmamahal. Hindi ipinagkakait kung anong alam niyang makakabuti sa kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi po ng alipin, sabihin mo sa asawa mo, pumunta siya sa Israel, may propeta doon. Pinakinggan ba ni Naaman yung katulong? Pinakinggan? Amen. Pinakinggan niya. Kaya pumunta siya sa hari at pinaalam sa hari na doon sa Israel, may propeta ang Diyos doon na pwede akong pagalingin. Pinapunta siya ng hari. Nung pumunta po doon sa hari, may dalang sulat. Ang sabi sa sulat ng hari na ito ng Syria, sabi niya sa hari ng Israel, pinapunta ko dyan yung tauhan ko, pagalingin mo. Nagulat yung hari. Ano ako, Diyos? Na pumapatay at kaya naman magbuhay? Ang sabi niya, naghahanap ng away ito. Naghahanap ng away ito. Kasi mali yung laman ng sulat. Diba? Pwede dapat ang laman ng sulat, pinapapunta ko dyan sa iyong lugar bilang hari, yung aking tauhan, dahil may propeta dyan sa lugar nyo na pwedeng magpagaling sa kanya. Ang sulat sa hari, pagalingin mo. Di po ba? Ayan. Makapangyarihan ang Syria nung time na yan.
Pwedeng matakot yung hari ng Israel, kaya ginahak yung kanyang kasuutan. Kasi makapangyarihan sila, lahat ng digmaan. Nagtatagumpay si Naaman. Amen? Kung yan yung magiging kasagupa mo, tiyak talo ka. Ngayon po, pinaalam ni Eliseo sa hari, ang sabi ni Eliseo, sa akin mo padala yung Naaman na iyan. Papuntahin mo siya dito sa akin para malaman nila na dito sa Israel may propeta ang Diyos. Si Naaman nagkukumahog si Naaman, pumunta sa propeta. Nung pumunta si Naaman sa propeta, sinong humarap kay Naaman? Si Eliseo? Hindi. Ang humarap kay Naaman, sinabihan ni Naaman, sabi ni Naaman, sa kanyang katulong, ang sabi niya, sabihin mo ito kay Naaman. Hindi si Naaman. Amen? Sabihin mo sa kanya yung ipinasasabi ko na lumubog siya ng 7 beses. Sa English po kasi naroroon yung katulong, servant ni Eliseo. Yung katulong ni Eliseo ang humarap. Nung marinig po ni Naaman ang sinabi po ng katulong ni Eliseo, hindi naniwala si Naaman. Umalis siya. Umalis. Nung umalis po si Naaman, kinausap na naman si Naaman ng katulong niya. Narinig niyo po? Hindi mga hari ang kumakausap. Hindi mga hari, hindi mga dakilang tao ang ginagamit ng Diyos para kausapin si Naaman. Katulong. Maliit, pero wag mong maliitin. Dahil biyaya iyan sa buhay mo. Amen. Ang sabi ng kanyang katulong, di ba? Ang sabi nyo, kahit ano ipagawa ng propetang iyan, gagawin nyo, gumaling lang kayo, nung mapag-isip-isip ni Naaman, katulong, sino ka para magsalita sa isang Panginoon? Ang isang katulong makakapagsalita lang sa kanyang Panginoon kapag pinayagan na magsalita. Amen. Wala kang karapatan. Pero nung sandali na yan, yung mga tao na tila bagay hindi karapat dapat pakinggan, ang ginamit ng Diyos para ipakita kay Naaman, sila ang pagpapalang inilaan ko para sa iyo. Amen. Sinong pinakinggan ni Naaman? Katulong. Amen. Katulong ang pinakinggan ni Naaman. Mga taong tila bagay walang karapatan magsalita sa kanya, pero yung mga taong walang karapatan na tila bagay hindi dapat pakinggan, si Naaman ay isang general, makapangyarihan, may taong nasasakupan. Amen? Lahat ng nasasakupan niya sumusunod sa kanya, pero nung sandali na yan, bilang tao na pinapatnubayan ng Diyos, tinuturuan siya ng Diyos, magpakababa ka. Amen? Alam ko may taglay na kayong kababaang loob. Amen? Taglay nyo na ang kababaang loob. Pero yung kababaang loob ba natin, ay katulad ng kababaang loob ni Naaman? Kung masigit pa dyan ang kababaang loob mayroon ka, masigit pang kababaang loob kaysa kay Naaman, pagpapalain ka ng Diyos ng higit na pagpapala niya kay Naaman. Amen. Pero tingnan niyo po kung gaano kalayo si Naaman doon sa taong pinakinggan niya. Amen. Tingnan niyo po kung gaano kalayo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sila ang biyaya ko sa iyo kung makikinig ka sa kanila. Kung susunod ka sa kanilang sinasabi sa iyo. Amen. Binubuhos na ni Lord ang biyaya.
ang mga pagpapala. Kung ang kababaang loob mayroon ka ngayon, ay mas mahigit kaysa kababaang loob mayroon si Naaman, na kinalimutan niya ang kanyang pagiging general, kinalimutan niya ang kanyang pagiging makapangyarihan, kinalimutan niya ang kanyang pagiging dakila sa paningin ng hari nung sandali na yan, at magpakababa at magpakaalipin, sumunod sa mando ng isang katulong. Kung mahigit pa diyan ang kababaang loob mayroon ka, masigit na pagpapala ang ibibigay sa iyo ng Diyos kaysa pagpapala mayroon si Naaman. Ano ang sabi ng Diyos? Kung gusto mo mawala yung kapintasan mayroon sa buhay mo, sabi niya kay Naaman, ang aral po ng Diyos kay Naaman, kung gusto mong mawala yung kapintasan mayroon sa buhay mo at magiging ganap ang mga pagpapala sa buhay mo, maging ganap ang lahat ng pagpapala sa buhay mo, ang sabi niya, magpakababa ka. Magpakababa ka. Amen. Luminis si Naaman, naging malinis. E di nawala na yung karumihan, wala na yung kanyang kapintasan. Amen? Anong kapintasan na isalisin ng Diyos sa buhay ni Naaman? Ano yung kapintasan na yon? Kataasan ng loob. Kataasan ng loob na kinakailangan mawala iyon sa buhay ni Naaman, at mawawala lang iyon sa pamamagitan ng ketong na kung saan ginamit ng Diyos para yung ketong na yon ay turuan si Naaman magpakababa sa mga tao na kung saan naririyan sa paligid niyang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, maari hindi sa iyo ang mensahe na to, pero maari nais ng Diyos, may hatiran ng mensahe pong ito para na kung saan sa pamamagitan ng pagtuturo niya ngayon kung paano nais ng Diyos na tayo matutong magpakababa para ang pagpapala na yan ay maranasan natin, maari iyan ay para sa iyo. Amen. Pero ang lahat ng iyan niloob ng Diyos. Bakit tinuturo ito sa atin ng Diyos? Maari mayroon kang kababaang loob, pero maari hindi pa abot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya nais ng Diyos, patuloy tayong turuan sa bagay na iyan upang mawala ang kapintasan mayroon sa atin at ang ganap na pagpapala ng Diyos dumaloy sa atin lahat. Tumayo po tayong lahat. Lahat na may kababaang loob, pwede nang tumayo. Panandalian nating iyuko po ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Nakikita niyo po, ng sandali na yan, yung mga katulong sa paligid po ni Naaman ay biyaya para sa kanya. Maliliit lang sila. Pero yung maliliit na yon sa paligid ni Naaman, ang siyang tunay na katugunan sa kanyang pangangailangan. Nais ng Diyos maging katulong ka katulad ng mga katulong sa paligid ni Naaman. Maliliit man pero pagpapala sa buhay ni Naaman. At nais ng Diyos maging isa kang katulong na pagpapala sa sino paman. At nais din ng Diyos maging katulad tayo ni Naaman, na marunong magpakumbaba anuman ang ating nararating. Natutunan, nakalimutan ang ukol sa ating sarili at minsan matutong makinig sa maliliit. Yan ang nais ng Diyos, isang lingkod na may kababaang loob. Sa mitan ng awitin pong ito, gawin nyo rin dalangin ito sa buhay nyo ngayon. At ang dalangin na to'y patuloy ding ginawa ng Diyos at ipagkaloob po sa atin. May
a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, tulad ni Naaman, bigyan mo kami ng isang pusong tulad niya. Si Naaman, o Diyos, ay may kapangyarihan, kinikilala, pinapanginoon ng kanyang nasasakupan, sinusunod ng kanyang mga nasasakupan. Subalit, Panginoong Hesus, si Naaman ay tinuruan mong hindi lamang taga-utos, kundi tinuruan mo rin na sumunod. Tinuruan mo siya kung gaano kahalaga ang magpakumbaba, magpasakop, at sumunod, Panginoong Jesucristo. Ang pusong mayroon si Naaman nung oras na yan, Lord, nais namin, maging puso din po namin. Puso, Panginoong Jesus, na handang pasakop, handang makinig, at handang sumunod. Lalo na, Panginoong Jesus, sa mga salita mong ipinapahatid sa amin, maging sino pa man yan, Panginoong Jesus. Kung mayroong isang Nathan sa buhay ni David, para gisingin si David, o Diyos, at huwag malayo sa presensya mo. Kung mayroong isang Naaman, o Diyos, yung sandali na iyan, Lord, sa aming tinunghaya na salita mo, Panginoong Jesus, na nais mo matuto magpakababa para huwag mawala sa patnubay mo, Diyos. Dalangin namin, Panginoong Jesus, gumamit ka ng mga tao, Panginoong Jesucristo, sa kapanahonang ito, na magpapaalala sa amin, Lord, upang kami, o Diyos, ay hindi magmalaki sa harapan mo, Diyos. Bagkus matuto kami magpakababa, at bigyan mo kami ng puso't espiritu, dakilang El Shaddai, na handang tumanggap. Handang tumanggap sa lahat ng ipinagtuturo mo sa amin sa mga aral na nais mong iparating sa amin. Panginoong Jesus, nais mong mabalot kami ng kababaang loob. Alam namin, Lord, kalugod-lugod sa iyong paningin ang taong may kababaang loob. Nais namin magkaroon yan, Lord, pero hindi pa po namin lubos na taglay iyan. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na ang kababaang loob ang siyang magiging kasuotan namin tulad mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Taas po natin ang mga bagay na nais natin itaas sa ating Panginoong Jesus. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagpatak ng ulan, dakilang Diyos. At dalangin namin, patuloy ang ulan na yan ay magdala ng pagpapala dito sa bansa na ito, Ama, sa lugar ng Hong Kong, dakilang Diyos. Tasmita ng ulan na yan, O Diyos, pagpalain mo ang Hong Kong, dakilang Diyos. Pagpalain mo rin, Ama, ang lahat po na aming mga kapatid na naririto ngayon sa iyong banal na harapan, lalo na ang lahat ng mga OFW dito, Lord God, sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoong Jesucristo, patuloy mo silang kalingain, itago araw-araw, O Diyos, sa iyong banal na kalinga. At tulad ng patnubay mo kay Naaman, patuloy mo rin po ang bawat isa sa amin patnubayan. Narito ang kahilingan ng bawat isa, dakilang El Shaddai,
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming inaangkin na ang lahat ng kahilingan nito ay yunang ipinagkaloob sa amin. Sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati, Ama naming nasa langit, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. It's God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. One. Give thanks because it's given Jesus Christ. His Son. And all, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And all, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ang Salmo 91 sa pamagitan ng ating kapatid, Mrs. Gemma Hambugaran. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan naman, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay matitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo'y mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayot ka, silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga bala upang salantain ang lupain nito. Maaring panaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan naman, Anak, Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat po.